Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, there's eto mga fake vloggers. Isa si Chika Bebs, 2 Celebrity Scoop, 3 Stardom Scoop, 4 AC Balita, and 5 Presco Balita. Fake yung mga vlogs nila, dinampot lang kung saan-saan. God bless Kim Pao. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Sobrang dami po talagang mga fake na vloggers ang naglalabasan ngayon sa mundo po ng mga social media platforms. And kaya nga po pinapayuhan ko kayo na piliin nyo pong mabuti yung mga vlog na paniniwalaan po ninyo, yung mga vlogger na nagbabalita po ng tungkol kay Kim and kay Paula Avellino. So kung inaakala po ninyo na fake news yung mga binabalita po nila, wag na lang po nating tangkilikin. Wag na lang po nating balik-balikan. Kasi first impression last mga kakimpaw. Kung ano po sila nung una, ganun at ganun po ang gagawin nila hanggang sa huli. Actually, marami pa yan, Ginang Norma Dayag. Hindi lang po yung mga yan ang mga nagbabalita po ng fake. Sobrang dami po mga kakimpaw. Kaya sabi ko nga po, ingat-ingat sa mga papaniwalaang vloggers dahil yung iba makapag-content lamang po, gumagawa na lamang po ng mga issue at kung ano-anong balita na wala naman pong katotohanan, wala rin silang pinapakita na pruweba. Pero nasa inyo pa rin po ang desisyon kung babalikan at panonoorin nyo pa rin po ang mga vlog nila. Kaya mag-ingat mga kakimpaw, maging mapanuri sa kanila. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po ulit sa kanya, Ginang Norma Dayag. Sabi niya, there's a afraid for their guidance and protection in their world tour. There's a thank God kasi yung dasal ko na magkapatawaran na silang dalawa ni Ate Lakam. Pero yung dasal ko na lang sa kanilang dalawa ay yung wedding nila na mahanap dito or magaganap dito sa Pinas and not in other countries kasi yung civil marriage nila ay maharap sa ibang bansa according to Jay Cuenca and Ate Lakam. Yun na lang ang pinagdarasal ko ever since. And Paolo will be true to Kimi and not to fool her because even civilly married, ang daling ma-invalid yung civil marriage, especially if done in other countries. God bless Kim Pao. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Sabi ko naman po sa inyo, wala pong imposible pag palagi nating pinagpipray at hinihiling sa Panginoon Diyos yung mga gusto po natin, yung mga kahilingan po natin kasi sobrang powerful po ng mga prayers. And thank you dahil nagkaayos na sila ni Ate Lakam po niya. And naiintindihan ko po kayo na iisa na lamang yung pinagpipray ninyo na yun ay ang makasal sa simbahan dito po sa ating bansa. Pero sa ngayon mga kakimpaw, I don't think so kung mangyayari ngayong taon, sa susunod na taon, or sa mga darating na taon pa. Kasi ngayon mga kakimpaw, namamayagpag po ang showbiz career ni Kim and Paula Avellino. Siyempre mga kakimpaw, hanggat mainit po silang tinatangkilik ng mga taga-suporta nila, iingatan po ng management ang kanilang relationship status para po mapanatili yung tinatawag na excitement ng mga fans. Alam na po natin ang galawan dito sa showbiz industry mga kakimpaw, kaya masanay na po tayo. Pero wag kayong mag-alala mga kakimpaw dahil si Kim and Paula Avellino, totoo naman yan sa isa't isa. Yung relationship lamang nila sa isa't isa mga kakimpaw, ang pilit po na tinatago para may twist, para may excitement. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan, ito pong viral at pinag-uusapan ngayon
tungkol kay Chinita Princess at sa ganap niya po sa PBB Eviction Night kagabi. Pinaratangan lang naman si Chinita Princess na bastos and syempre hindi daw po namamansin. Nagugat yan mga kakimpaw nang hindi pumapansin ni Chinita Princess ang mommy or mama ni Marco. Hindi daw po pinagsalita ni Chinita Princess. Narito po ang viral na post. Sabi dito, Kim Chu na bash na naman dahil sa hindi niya pinansin ang mama ni Marco o nilaktawan niya lang, hindi man lang pinagsalita sa PBB Eviction Night. So ito po yung mga komento ng ilang netizen. Ano ba yan? Nakabastos naman yung ginawa ni Kim Chu. Pwede siya mabash sa ginawa niya. May attitude din talaga tong si Kim Chai. Dan sabi ng isa pa, kaya pala iniwan ni si Yan Lim walang respeto sa nakakatanda sa kanya kahit sino masasaktan talaga. So excuse me lang no, i-correct ko lang po itong komento ng isang netizen na kaya daw iniwan si Kim Chu ni si Yan Lim dahil ganito yung ugali. Excuse me po, si Kim Chu po yung nang iwan kay si Yan Lim. Correction lang, hindi po si Kim ang iniwan, siya po ang nang iwan dahil niloloko siya. Samantalang para sagutin naman ang pambabatikos, pangbabash kay Chinita Princess dahil sa hindi daw po pinagsalita o hindi daw pinansin ni Chinita Princess, yung mama po nitong si Marco, mga kakimpaw, meron po kasing binabasa talaga sa Chinita Princess at kung wala pong nakalagay doon na pagsasalitain niya po yung mama ni Marco, hindi niya po yun gagawin. Sumusunod lamang din po si Chinita Princess. Grabe naman yung mga comment dito, mga kakimpaw, na mas daw ugali, na bastos daw si Kim Chu. Grabe din sila magsalita, di ba? Hindi po kasi nila talaga kilala si Chinita Princess kaya napakadali pong manghusga. Hindi po ganyan ang katauhan ni Chinita Princess, mga kakimpaw, para sa mga bashers ni Kim na lagi pong nakatingala para hanapan po ng ikakasira kay Chinita Princess. Well, habang ginagawa niya yung pamabatikos na yan, lalo namang tinataas si Chinita Princess. And kami na yung nagsasabi sa inyo na hindi masamang ugali ni Kim Chu, hindi siya bastos, at meron siyang respeto sa mga matatanda. Sobrang napakadali po kasing manghusga ngayon mga kakimpaw. Sobrang one-sided lang ng mga bashers na hindi naman po nakikita yung buong ganap. Sana bago manghusga yung mga bashers na yan, alamin muna nila mga kakimpaw kung ano ba yung sitwasyon doon bago sila magbitaw ng mga salita. Pagtatanggol nga po ng isang fan, sinisiraan na ang Kimpaw. Malapit na kasi yung ipalabas sa prime time ang Di Alibay at yung world tour ng Kimpaw. Expect natin yan. Hindi nila matitinag si Kim. Mabuting tao. May respeto siya sa mga tao, lalo na sa mga senior. Yes, correct mga kakimpaw. May respeto sa Chinita Princess kaya hindi ko magets kung saan nagmumula yung mga sinasabi nila dito na masama daw ugali. Kilala ba nila si Chinita Princess talaga? O yung video lang na yan yung napanood nila tapos nang husga na agad sila? Kaya ngayon pa lang binabasag ko na po ang tungkol sa usapin na yan para kay Chinita Princess. Wala pong dahilan para siya ay batikusin. Dahil for sure, kung totoong nangyari yan, hindi yan sinasadya ni Chinita Princess. Kilala natin si Kim Chu mga kakimpaw at alam natin kung gaano po kabusilak at kabuti ang kanyang puso. Kaya ngayon pa lang binabasag na natin ang mga fake news na nagkalat ngayon sa mundo ng social media. Kayo ba mga kakimpaw, ano po ang masasabi ninyo dito? Please comment down below and syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe.